Naplano mo na ba ang pagpunta sa grocery na parang isang military operation? Yung tipong meron kang optimized na ruta sa bawat aisle. Listahan na nakagrupo ayon sa kategorya at contingency plan kung sakaling wala ang paborito mong brand ng kape. Samantala, ang kasama mo, kinuha lang ang unang nakita niyang tinapay at masaya na. Kung nakaka-relate ka, malamang hindi ka lang organisado. Mayroon kang pag-iisip ng isang arkitekto. Hindi ito tungkol sa pagiging malinis o masipag. Ito ay isang fundamental na paraan ng pagproseso ng mundo. Ang utak mo ay hindi lang tumatanggap ng impormasyon. Automatiko itong gumagawa ng mga sistema, balangkas at mga modelo para sa lahat. Para sa iyo, ang mundo ay hindi isang serye ng mga random na pangyayari. Isa itong higanteng puzzle na kailangan mong intindihin ang mga patakaran. At dito, nagsisimula ang problema. Ang pain point ng isang arkitekto ay kapag ang perpekto mong sistema sa isip ay bumangga sa magulo at hindi perpektong realidad. Naiinis ka kapag hindi sinusunod ng mga tao ang pinakamahusay na paraan ng paggawa ng isang bagay. Na siyempre, ay ang paraan mo. Nahihirapan kang magsimula ng isang proyekto dahil kailangan mo munang malaman ang lahat ng detalye. Ito ang tinatawag na analysis paralysis. Nagugugol ka ng mas maraming oras sa pagpaplano ng bakasyon kaysa sa mismong bakasyon. Spreadsheets, itineraries, backup plans, ang pakikipag-date ay parang pagde-decode ng isang algorithm imbes na isang connection lang sa ibang tao. So, bakit ganito ang utak mo? Simple lang, kahusayan at pagkontrol. Ang utak ng tao ay isang makina sa paghahanap ng pattern. Ayaw nito ng kawalan ng katiyakan. Ang kawalan ng katiyakan ay nangangahulugang panganib. Ang paggawa ng sistema ay isang paraan para mabawasan ang randomness ng buhay. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng predictability at kaligtasan. Ang mga arkitekto ay may mas mataas na systemizing drive. Ito ang drive na suriin at buuin ang mga sistema. Ito ang dahilan kung bakit naaakit ka sa mga bagay tulad ng programming, engineering, strategy games, o kahit sa perpektong pag-aayos ng iyong bookshelf. Ayon sa teorya ni Simon Baron Cohen, ito ay isang spectrum. Sa isang dulo ay ang systemizing at sa kabilang dulo ay ang empathizing. Hindi ibig sabihin na wala kang empatiya. Ibig sabihin lang, ang default mode ng utak mo ay ang pag-intindi sa paano at bakit ng mga bagay. Hindi sa ano ang nararamdaman ng mga tao. Ang pag-iisip na ito ay isang superpower. Ang mga pinakamalaking pag-unlad sa agham, teknolohiya, at sining ay gawa ng mga arkitekto. Sila ang mga taong nakakakita ng pattern na hindi nakikita ng iba. Sila ang nagtatanong ng paano natin ito gagawing mas mahusay. Pero ang bawat superpower ay may kahinaan. Ang hamon ay hindi ang pagtanggal sa pagiging arkitekto mo. Ang hamon ay kung paano ito kontrolin para hindi ito ang kumontrol sa iyo. Narito ang ilang praktikal na estratehiya. Una, ilunsad ang imperfect first version. Sa software development, may konsepto ng minimum viable product o MVP. Ito ang pinakasimpleng bersyon ng isang produkto na gumagana na.
Gamitin mo ito sa buhay. Gusto mong matutong maggitara? Huwag mo munang pag-aralan ang buong music theory. Aralin mo muna ang 3 chords at tumugtog ng isang kanta. Kahit sintonado, ang momentum ay mas mahalaga kaysa sa pagiging perpekto sa simula. Pangalawa, mag-schedule ng oras para sa pag-iisip. Bigyan mo ang sarili mo ng limitadong oras para sa pagpaplano. Halimbawa, 30 minuto para mag-research ng bagong restaurant. At pagkatapos noon, kailangan mo nang pumili. Ito ay naglalagay ng hangganan sa iyong analysis paralysis. Pinipilit ka nitong magtiwala sa sapat na impormasyon, hindi sa lahat ng impormasyon. Pangatlo, isalin ang iyong sistema para sa iba. Ang iyong perpektong sistema ay walang silbi kung ikaw lang ang nakakaintindi. Matuto kang ipaliwanag ang iyong lohika sa simpleng paraan. Imbes na sabihing, dapat nating i-restructure ang workflow para ma-optimize ang interdepartmental synergy. Sabihin mong, gusto kong mas madali para sa atin na mag-usap para mas mabilis matapos ang trabaho. Ang empatiya ay hindi lang tungkol sa damdamin. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa sa pananaw ng iba. At pang-apat, sanayin ang pagiging okay sa gulo. Sadyain mong gumawa ng isang bagay na hindi optimized. Maglakad ka ng walang destinasyon. Pumili ka ng libro base sa pabalat nito. Hayaan mong maging medyo magulo ang iyong desk. Ito ay parang exposure therapy para sa iyong utak. Tinuturuan mo ito na hindi lahat ng bagay ay kailangang kontrolado. At okay lang iyon. Ang iyong pag-iisip bilang isang arkitekto ay hindi isang sumpa. Isa itong regalo. Ikaw ang mga taong nagtatayo ng mga tulay, nagdidisenyo ng mga lunas, at nagsusulat ng mga epikong kwento na may perpektong istruktura. Ang isip mo ay nagtatayo ng mga katedral ng lohika. Maganda iyon. Pero kailangan mong matutunang mamuhay sa magulo at makulay na nayon sa paanan ng katedral na iyon. Ang tunay na karunungan ay nasa pagiging tulay sa pagitan ng iyong perpektong panloob na mundo at ng hindi perpektong panlabas na realidad. Huwag mong gibain ang iyong katedral. Matuto ka lang magbukas ng pinto